Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Maria. Ito po ang aking ikatlong kwento o ikatlong beses na magbahagi ng story sa inyo. Actually, hindi lamang po ito ang nais ko sanang i-share, pero ito po yung isa sa mga pinakatumatak sa akin. Hindi man po personal na karanasan, pero karanasan po ito ni Lolo. Nalaman ko lamang po ang karanasan ni Lolo na ito dahil sa mga kwento ni Lola. Actually, matagal na rin pong wala si Lolo at halos higit 3 taon na rin po ang nakalilipas. Ito pong karanasan daw niya na ito ay nangyari noong siya ay medyo bata-bata pa at maliliit pa nga daw noon sina Papa. Matapos ang maghapong paglalako ni Lolo ng nilagang mais sa bayan, ay napadaan daw siya sa isang lamay na malapit lamang sa kanila noon. Since gabi na rin at nais nga na kahit papaano tumambay at magpahinga, nakinuod daw siya sa mga nagsusugal. Sa katunayan nga, Sir Red, lasinggero si Lolo, pero nung oras na iyon, kahit may nagyayanga daw sa kanya ay hindi daw niya ito pinansin. Basta't nakatutok lamang daw siya sa pinapanood niyang mga naglalaro ng baraha. Hanggang sa hindi na nga daw po namalayan ni Lolo ang paglipas ng oras. Napansin na lamang niya na mag-aalas 12 na pala iyon ng hating gabi at doon niya na naisipang umuwi kahit na hindi pa talaga tapos ang kanyang pinapanood. Tahimik at madilim na rin yung ilang bahagi ng daanan patungo sa kanila noong panahong yun at kadalasan talagang wala ka nang makikitang taong tumatambay o naglalakad sa labas pagsapit pa lamang ng alas 6 ng gabi. Ang kagandahan nga lang, kahit nasa gawing probinsya po yung kalsadang iyon ay may makikita ka naman pong mangilan-ngilang poste na may ilaw at sapat na iyon para maliwanagan ang buong kalsada. So habang naglalakad na daw si Lolo at papalapit na siya sa bandang tulay, doon daw niya naramdaman na may nakasunod sa kanya sa likod. Hindi naman daw siya nakaramdam ng kung anong katatakutan noong una, pero yung kanyang eksakto daw na pakiramdam ay hindi siya mapakali. So saglit lang sanang susulyapan iyon ni Lolo at iyon pala iyong bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Doon nga'y nagsitindigan daw ang lahat ng balahibo ni Lolo sa katawan, lalo at nang ma-realize niya na hindi tao ang sumusunod sa kanya, kundi isang hindi mawaring nilalang. Sa deskripsyon ni Lola, base sa kwento ni Lolo sa kanya, wala daw pong makitang malinaw na pagmumuka ang nilalang na iyon. Pero ayon kay Lolo, halos kalansay at para bang naaagnas na laman sa bandang muka at kamay nito ang kanyang naaninagan. Bukod pa doon, nakasuot daw ito ng animoy balabal na kulay itim, kaya ang unang pumasok sa isipan ni Lolo noon ay si kamatayan daw yun. Hindi rin daw po niya maipaliwanag ng sandaling yun kung bakit tila na magnet ang paningin ni Lolo sa bandang mata ng naturang nilalang. Habang tinititigan nga daw niya iyon at kahit wala naman talaga siyang malinaw na nakikita, matagal daw niya itong tinignan. Hanggang sa naroroon na ang pakiramdam niya na mas lumalalim ang kadiliman. Sa takot po ni Lolo ay nagmadali daw siyang naglakad sa ibabaw ng tulay. Yung tulay na iyon, hindi man daw po kahabaan
Pero nung sandaling nangyayari sa kanya iyon ay feeling niya'y napakatagal daw bago marating yung kabilang dulo. Natatakot din daw po siya na baka bigla na lamang bumilis yung paglutang sa ere ng naturang nilalang at siya ay maabutan. May kasabihan din kasi sa isipan niya noon na tandang-tanda niya rin na sinasabi ng kanyang mga magulang na kapag naabutan ka daw ni kamatayan ay siguradong kukunin ka nito, dadalhin sa kabilang buhay at hindi ka na talaga makakabalik. Ngunit tila may sagot ang langit sa nangyayari nung panahong yun. Laking pasasalamat daw ni Lolo nang biglang may sumulpot na aso sa pagitan nila kung kaya't nakalagpas siya ng tuluyan sa tulay. Tandang-tanda ni Lolo yung asong iyon. Pagmamay-ari ito ng mga kung sinong pamilya na nakatira malapit sa dulo ng tulay at sa katunayan sa halos araw-araw na kanyang idinaan sa tulay ay madalas pa nga daw po siyang tinatahulan ng asong iyon. May pagkakataon nga daw po na malapit na nga din daw siyang habulin at kagatin. Pero nang sandaling may nagpakita kay Lolo na isang nilalang na hindi niya maintindihan, iyon ang tinatahulan ng aso. Yung nilalang na nasa likuran ni Lolo. Hindi na nga daw po nakadiretso yung nilalang na animoy si kamatayan para sundan ng tuluyan si Lolo. Parang huminto na nga daw po iyon sa gitna ng tulay at patuloy pa rin na tinatahulan ng aso kung kaya't nakabuelo si Lolo at nagmadali talaga siyang umuwi hanggang sa makarating na siya ng bahay dala ang labis na takot at kaba. Kinaumagahan, nabalitaan na lamang ni Lolo na yung asong nagsilbing saklolo sa kanya nung madaling araw na iyon ay natagpuan na lamang daw na wala ng buhay. Nakanganga lamang daw po yung kawawang aso at nakahandusay sa gitna ng tulay. Marahil nga daw na yung buhay ng aso na iyon ang siyang naging kapalit imbes na ang buhay ni Lolo. Doon nga din po sinabi sa amin ni Lola, lalo yung naaalala niya at pinaniniwalaan ding kasabihan. Minsan nga daw, imbes na buhay ng tao ang kinukuha o sinusundo ni kamatayan, ang nagiging kapalit ay ang buhay ng alagang hayop natin. Isang magandang halimbawa na rin, yung bang may isang tao na nag-aagaw buhay at walang ano-ano'y biglang gumaling, ngunit namatay naman ang isa sa mga alaga nitong hayop. Ibig sabihin daw po noon ay naparaan nga daw po si kamatayan at nailigtas ng tuluyan yung sana'y kukunin niyang buhay ng isang tao. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.